Ang teknik ng matang ito ay napakalakas. Kayang alisin ang mga sakit mula sa iba at gamitin para sa pagsasanay sa pagunlad ng sarili parang may bitbit na pabigat habang nagsasanay. Maraming armas ang dala ko sa katawan kapag nawala na ang pabigat. Makakalipad ako gamit ang espada. Doktor, ligtasin ninyo ang aking ama. Pakiusap iligtas ang aking ama. Ito ang sagisag ng inyong Angkan Liu. Ito ang inyong Angkan Liu. May anak ba kayong babae na may suot na parehong jade pendant? Meron akong anak na babae. Mahilig din siya sa iba't ibang jade pendant. Nais kong malaman ang inyong payo. Kuya, gutom ka na ba? Ito para sa'yo. Ibibigay ko rin ang aking payong. Kuya, gagaling ka dapat agad. Nang ako'y wala ng pag-asa, ang batang babae ng Angkan Liu ang sumaklolo sa akin. Ito ang tadhana. Aalagaan ko ang matandang lalaki ng Angkan Liu. Salamat, Doktor. Maraming salamat, Doktor. Pasalamatan mo ang iyong anak na babae. Umuwi ka pagkatapos gumaling. Salamat, Doktor. Tumayo ka. Doktor, nalunas ninyo ang sakit ng aking ama. Wala akong maibayad dahil may tadhana kayo ng anak ko. Kaya ako'y ipakakasal ko sa iyo ang anak ko. Hindi. Marami akong bitbit na armas ngayon. 3 taon bago ko ito mapino. Di ako pwede magpakasal sa 3 taon. Pwede ka sanang manatili sa amin para magsanay. Tulungan ka ng Angkan Liu sa iyong pagmamalasakit. Magpakasal tayo pagkalipas ng 3 taon. Pakiusap, Doktor. Bigyan naman sana ang Angkan Liu ng pagkakataong tumanaw ng utang na loob. Sige na. Mapagmalasakit ang inyong Angkan Liu, subalit sa loob ng mahiwagang kahon na ito ay napakaraming sakit ang nakaimbak. Kapag nakawala ito, tiyak na babalik ang mga ito. Para makasiguro, dapat maging lihim ang pangyayaring ito. Oo, malugod naming tinatanggap ang banal na manggagamot. Well, ito Ginoong Han. Ginoong Han, parang si Huato kayo sa paggamot sa impotence ng anak ko at mabigyan ng apo ang pamilya namin. Ang kabutihan ni Ginoong Han, hindi namin makakalimutan ng Angkan Huang. Ginoong Han, estudyante rin pagpiling kuran ko habang buhay. Pagking alipin man ako ninyo, tagapag-alagan ninyo. Mula nang pumasok ako sa mundong ito, ang dami kong inaasikaso. Ipapasa ko na sa inyo. Opo, maestro, ang guro ay guro habang buhay. Tuturing ko kayong pangalawang ama. Sinusumpa ako, kapag nagtaksil man ako balang araw, tamaan sana ako ng kidlat. Nako, ang Dr. Himala. Ginamot ninyo ang sipilis ko. Ituturing ko kayong tunay na magulang. Naoperahan ang sakit sa puso kong kongenital. Ginamot ninyo? Ginoong Han, pamunuan ninyo ang angkan naming Lin. Ginoong Han. Ginoong Han. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Gagawa ko ng templo para sa inyo at mag-aalay araw-gabi. Dumating na ang 3 taon. Dinala ko ang mga sakit para magsanay. Perpekto na ang kakayahan ko. Kapag naalis ko na ang lahat ng sakit, saka ako makakapunta sa langit. Maestro, pagod na kayo sa pagtulong. Kailan nyo ipapasa ang baul na yan para makatulong sa inyo? Haha. Matagal na tayong magkasama, hindi kita itatago. Hindi ito kayamanan, ito'y extreme daw reincarnation. Puno ito ng iba't ibang sakit. Kapag nakawala, ang mga sakit na ito babalik sa mga orihinal na may-ari. Ako mabait din si Jiming. Kung ayaw nyo, ayos lang nagbibiro ka ba? Totoo ang sinasabi ko, puno ng sakit ang mahiwagang baul na ito. Kapag nakawala, gigibain ito ang mundo.
Master, nagbibiro ka talaga. Paano naman maiiwasan ang mga sakit at ibalik ito? Opo, nakita ko pong napapagod ka na, kaya tinawag ko si Jiming para tumulong. Bukod pa rito, ikakasal na tayo bukas. Hindi ka pwedeng magturing ng pasyente bukas para makapagligtas ng mga tao. Alam ko, parang hindi ka panipaniwala ang lahat. Hintayin natin ang bukas. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nagsikap ang lahat. Ito ang aking bagong timplang tsa para mawala ang pagod ninyo. Anong lakas ng loob mo? Nakatapak ka sa bag ko. Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Kung masira ito, paano mo ito babayaran? Paumanhin po. Pupunasan ko po ito para sa inyo. Huwag mong hawakan ang bag ko gamit ang maruming kamay. Malas. Isa kang babaeng walang silbi, di ba? Nagnanakaw ka ba ng bag ng asawa ko? Hindi po. Hindi ko talaga ginawa. Huwag kayong mambuli ng tao. Hipo lang naman ito. Bakit kayo nag-overreact? Sino ang nakakaalam ng masasamang iniisip na nasa kanilang isipan? Sa tingin ko, isa siyang palaboy na may daya. Ayos muna ako para sa kasal. Liu Yue, magpakabait ka sa akin o mapapasama ka. Ito pa rin ba ang bataing nagligtas sa akin noon? Bakit parang kamukha niya yung babae? Mga kapapamilya, ang anak kong babae ay magpapakay kay Jihan na karangalan ng aming angkang Liu. Ngayon ay inihahayag ko ang simula ng kasalan. Ngayon ang kasal ng aking master. Ayon sa kasabihan, ang master ay nagiging pangalawang ama. Nagpapasalamat ako sa aking master sa mga nakaraang taon. Salamat sa pag-aaruga niya sa akin. Kaya nais kong samantalahin ang pagkakataong ito para makainom kasama ang aking master. Master, iinumin ko lahat ito. May laso ng alak. Huwag Jiming, anong ginagawa mo? Master, hindi lason ang nasa alak, kundi ihi. Ang ihi ay nakalalason. Aha. Ano ang sistang giik? Start. Hindi ba sila guro at alagad? Oo. Huwag Jiming, ikaw ang pinakamalapit kong alagad. At aking pinakamahusay na kasama pinakalinga kita ng maayos. Paano mo nagawa ang pagtataksil sa iyong guro? Oh, Hanli, siya ang iyong guro. Wang Jiming, putang ina mo, bakit mo ito ginawa? Bakit? Dahil siya ay impostor na nalilinlang sa mundo. Ha, gago? Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay nagpapagamot at nagliligtas ng buhay. Karamihan ng mga tao rito ay nabubuhay dahil sa akin. Paano ako naging impostor? Kabit-kabit ang sinasabi mo. Ang pagpapagaling mo ay para lang nakawin ang pamanang kaban ng aming angkan, ang matandang kaban, para lang sa pera. Kaya nagnakaw ka ng kayamanan, magkibit balikat sa katotohanan. Sinabi ko na sa'yo, hindi yan kaban ng kayamanan, kundi kahon ni Pandora. Kapag nabuksan, lahat ng dati kong nagamot ay babalik sa inyo. Tumigil ka. Matapos ang investigasyon ng Angkan Huang, 3 taon nakalipas, ninakaw mo ang pamanang kaban, nagpagamot ka ng walang lisensya at nandaya sa pera. Ngayon, ako si Huang Jiming, mananagot ka sa Angkan Huang at sa lahat dito para sa hustisya. Ninakaw talaga. Nagpagamot ng walang lisensya. Napakasama. Bilang pangulo ng samahang medikal, hindi ko ito pababayaan hanggang sa huli. Ang asawa kong si Liu Ruyan ang saksi na dala ko ang kahon nang makapasok sa Angkan Liu. Walang kinalaman sa Angkan Huang, Ruyan. Saksi ako na ninakaw ni Hanli ang kahon. Mula kay Huang Xiao. Ang kahong ito ang talagang ninakaw ni Hanli. Mula kay Mr. Huang. Wisit, Ruyan, nababaliw ka na ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Opo, ate, Kuya Han, marami na siyang natulong sa pamilya nating Liu. Paano mo siya masisiraan ng puri? Tumigil ka, hindi ka dapat nagsasalita. Liu Ruyan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang mahiwagang kahong ito, dala ko ito simula nang pumasok ako sa pamilya. Liu, pinagaling ko pa ang sakit mo? Bakit ka ganyan magsalita? Nagsabi si Hanli ng totoo nang nalasing siya. Aminadong ninakaw niya ang kayamanan ng mga Huang. Hayop talaga siya. Alam na ito ng lahat. Aminado pati ang kasintahan ni Hanli. Ito ang nakaw na kahon ng kayamanan. Si Hanli ang nagnakaw nito sa aming pamilya.
Noon pa man, sa amin itong kayamanan ng mga Huang, balak naming ibahagi sa inyong lahat para makatulong sa mundo. Pero hindi namin inakala na magnanakaw pala si Hanli, kanya-kanyang paghaharian. Ang scam lang pala para kumita. Ano? Ang mga huwang pala ito. Dapat libreng gamit nating lahat. Nakakainis talaga. Dapat nga libre ang pagpapagamot. Magnanakaw pala si Hanli. Magtatayo pa naman sana ako ng templo para sa iyo. Walang utang na loob kay Mr. Han ang kahon na yan. Mr. Han, pinagaling niya tayong lahat, pati leukemia mo. Ganito ka magpasalamat? Isang magnanakaw lang ang pumapatay sa kayamanan. Kahit manalo ka man, awa lang yan ng emperador. Tama na ang kalokohan. Hanli, isuko mo ang kahon. Kung ganon, pwede kitang patawarin. Gago ka, hindi ito kahon ng kayamanan, kundi kahon ng kapahamakan. Kapag nawala ito sa akin, magkakalat ito ng sakit. Magkakasakit kayong lahat. Babalik ang lahat ng sakit ninyo. Nagbibiro ka lang. Pwede pang bawiin ang lunas. Walang ganyan sa mundo. Hanli, akala mo ba mga tanga kami, mga ginang at kinoo? Nalinaw na ang usapan, baul na yan, kayamanan ng angkan naming Huang para iligtas ang mundo. Ako si Wang Jiming, nangangakong. Pag nakuha natin ang baul na ito sa hinaharap, ibabahagi ko ito nang walang bayad sa inyong lahat. Takbo. Bugbugin si Hanli hanggang mamatay, kunin ang baul. Si Pasha. Mga hunghang kayo, noong iniligtas kita, nagpasalamat ka ng todo. Ngayon tinalikdan mo ako, walang utang na loob, wala na bang konsensya? Liu Ruyan, walang lunas ang sakit ng lolo mo. Iniligtas ko siya, pati leukemia mo, pinagaling ko rin. Lagi akong iginagalang ng Angkan Liu. Ngayon ipagkanulo mo ako, walang katapatan. Hindi ko hiniling na iligtas mo ako. Pinagaling ko impotensya mo, mawawasak sana. Angkan yung Huang, isa pa, bilang guro mo, dapat ituring na ama habang buhay. Ngayon iniinsulto mo ako, laban sa utos ng langit. Putang ina mo, tahimik, malakas ako, ilan ako naging impotente. Bastos ang buhay mo, may sipilis ka at naghihingalo. May sakit sa puso na pwede mamatay bigla, iniligtas kita. Ngayon sinusubukan mo akong patayin. Walang habag. Tumahimik ka. Puro kalokohan. Huwag kang magsinungaling. At kayong angkanjang, muntik nang mamatay sa salot sa labas ng lungsod, ako rin ang nagligtas. Ngayon nagwawala kayo rito, labag sa katarungan. Walang katapatan at utang na loob, mga hayop na walang katuwiran. Kung hindi kayo parusahan ng Diyos, ako ang gagante. Mali ka, magnanakaw ka, pinagbantaan mo pa ang lahat. Ninakaw mo ang kayamanan ng mga Huang, dapat pinakain mo kami. Wala kang karapatang magnakaw. Tama si Ruyan, ari-arian niya ng pamilya namin dahil din sa mabuting pangalan ng pamilya namin. Tama, libreng tumulong si Ginoong Huang, pero ginamit mo para kumita. Anong karapatan mong sabihin yan? Kahit gumaling ka man, sa biyaya lang yan ng langit. Wala kang pakialam. Hanli, dinaya mo ang lahat. Karapat dapat kang mamatay. Hindi ka man lang umiwas para tingnan ang sarili mong kasamaan? Walang hiya ka. Tumigil ka sa kalokohan. Ibalik mo ang kayamanan ni Ginoong Huang. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Liu Ruyan, walang hiya ka. Paano mo siya idinamay? Shota mo siya. Shota? Mga panaginip mo yan. Akala mo gusto ko siya? Kung wala siyang yaman, makikipagbulahan ba ako ng 3 taon? Ikaw, walang hiya ka. Utos ng magulang at kasunduan ng tagapag-ugnay. Nais mo bang sumuway sa emperador? Kung hindi man, sa pagiging ama mo lang, wala nang ibang halaga ang katayuan mo sa akin. Ikaw, Pinatulan mo pa sarili mong ama? Wala ka bang puso? Ginipit mo ang tatay ko para mapilitan akong pakasalan ka. Gusto mo pa rin ako? Karapat dapat ka. At smuggling in mapamyo. Magaling, ate. Habulin mo ang sarili mong kaligayahan. Huwag kang magpatali sa buhay. anong sinabi mo? Ikaw mismo ang pumayag sa kasal na ito. 3 taon na ang nakalipas, nagkasundo ka kay Jihan. Sa laula ka, binabaligtad mo ang sitwasyon. Narito ang kasunduan. Nakalimutan mo na ba? Nagbabago ako ng isip. Ang nakaraan ay hindi na mahalaga. Nagsisisi ako ngayon. Gusto ko lang ng mabuting lalaki para tumanda ng magkasama. Anong problema ko? Hindi mo ako makokontrol. Ayaw ka namang kontrolin ni Itay. Mabuting tao si Kuyahan. Kung pakakasalan mo siya, magiging masaya ka. Itong magnanakaw, pakasalan mo? Sige, sinira mo ang kasunduan. Para kanino mo ginagawa ito? Siyempre para sa akin. Guro, salamat sa paggamot sa impotensya ko. At kagabi, Ali, ang kinis-kinis. Ha ha ha, talagang dapat kitang pasalamatan. Kung hindi mo ginamot siguro Huang, hindi ako masaya kagabi. Kaya pala buong gabi kang wala. Kasama mo si Huang Jiming.
Kayong dalawa ay walang hiya. Halang ang kaluluwa Gago ka. Nakakahiya. Kahihiyan sa pamilya ko. dahil sa kabutihan mo noon. Ayokang hamakin ka, pero lumampas ka na. Hindi ko na kaya. Tigilan mo ang kalokohan. Ibalik mo agad kay Guro Huang ang kayamanan. Kung hindi mo ibibigay ngayon, babasagin ko mga binti mo. Tara na. Anong balak mo? Ang lakas ng loob mong gumulo sa bahay ng Liu. Kung pipigilan mo ako ulit, sasampalin din kita. Iabot mo agad ang kahon. Traidor, walang galang at hindi makatarungang hayop. Kung gusto niyong mamatay, pagbibigyan ko kayo, ayaw niyo ba ng kahong ito? Sige, ibinabalik ko sa inyo lahat ng sakit. Lolo, magpahinga ka na. Kayo ang pinakarespetadong doktor at sandigan ng laban natin sa salot. Huwag kang mahulog. Iniligtas ako ng doktor noon. Sinabihan akong maglingkod sa bayan at mamamayan. Habang may hininga pa ako, mag-aambag ako sa lipunan. Pumunta tayo sa harapang linya. Lolo, Bakit bumabalik ang aking paralysis? May nagpakawala ng mahiwagang kahon. Bilis! Umalis na tayo. Dalhin mo ako pabalik sa pamilya Liu. sige, halika rito. Lolo, dumarating na ang salot. Anong gagawin ng Yunsheng? Mga doktor lang ang makakapagpasya sa salot. Uuwi muna ako. Aakyat ako at aanyayahan ang doktor na magligtas. Sige. Anli, bakit tayo hindi apektado? Malaking bagay ito. Sa huli, putot lang ito. Ayos na ngayon. Naibalik na ang kahon sa may-ari. Ang sakit mo ang binalik. Takot ka pa rin ng mga tao. Sinabi ko na pag-recycle ng sakit man o hindi. Kahit bata hindi maniniwala sa'yo, tanga lang ang maniniwala. Hanli, huwag gumamit ng kasuklam-suklam para takutin ang mga tao. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Tama, bugbugin natin ang sinungaling. Patayin siya, patayin. Tigil. Mga tanga kayo, tingnan nyo ang ginagawa nyo. Ang epilepsy ni Ginoong Liu. Nagaling na, di ba? Bakit nagbalik? Babalik ba ang dating sakit? Ang mingit karamdaman na dati nang gumaling ay babalik lahat. Tumawag ng ambulansya. Ate, ibalik mo agad ang magic box kay Kuya Han. Kung hindi, aksidente talaga si tatay. Huwag kang magpanggap. Ampun ka lang naman. Anong problema nitong matandang to? Anong kinalaman mo? Mabait si Liu Yue. Kahit naampon siya, nagmamalasakit sa kanyang ama. Pero ikaw, tunay kang anak niya. Ganito ka magsalita? Nakakatawa talaga? Akala mo hindi ko alam? Kasabwat ka lang nitong matanda sa drama niyo. Tama, walang ganong pagkakataon. Sa tingin ko, kayong tatlo, ikaw, Hanli, Yu Wanshan, ang nagnakaw ng treasure box ng Angkan Huang. Nagmamalinis ka pa sa huling hininga mo? Sabihin ko na, matapos kong palakasin ang mga sakit na to, mas delikado na ngayon. Kung hindi, pag namatay kayo, pila-pila pa sa libingan. Hanli, wala nang epekto ang pananakot mo. Akala mo tatanga-tanga kami? Gusto mo bang makipag-away? Buwisit! Nambubuking ka pa ng kamatayan, mamamatay ka muna sa akin. Sinungaling ka, manluloko ka. Ang tagal mo kaming niloko. Ngayon, parurusahan kita. Aray, ano ato? Ang kamay ko. Bakit bumalik ang aking sipilis? Ay, ang sipilis ko! Bakit bumalik pa ito? Base sa sitwasyong ito, malala na ang yugto ng sipilis. Wala na. Tapos na ang lahat. Hindi ko inasahang babalik talaga. Totoo kaya ang magic box na ito? Bumalik ang lahat ng sakit sa may-ari. Totoo ba ang sinasabi mo? Huwag tayong padala sa kanyang panluloko. Sa paningin ko, nilason ni Hanli si Mrs. Lee para takutin tayo upang tayo'y sumuko. Tama, ginagamit niya ang kasal ngayon para manglason at mandaya. Hindi ganyan si Kuya Han. Ano? Ikaw ang nanason sa akin? Napakababang paraan. Huwag natin siyang pabalikin. Alisin mo ang lason kay Mrs. Lee. Papatayin kita, Aray. Masakit ang puso ko. Gumaling na ang sakit ko. Bakit bumabalik? Bumalik ang leukemia ko. Totoo kaya ang sinabi ni Hanli? Dr. Han,
Hindi, huwag po. Dr. Han, naguluhan lang po ako. Pasensya na. Nagkamali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Sagipin mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nakikiusap ako. Dr. Han, wala nang lunas ang puso ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Sagipin mo ako? Dr. Han, pakiusap, iligtas mo kami. Maawa ka sa amin. Hindi mo alam ang pagkakamali mo, pero alam mong mamamatay ka. Hanli, sagipin mo ako, nobya mo ako, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Iligtas mo ako. Walang utang na loob. Iligtas pa kita. Ang kapal mo. Sagipin mo ako. Maglalagay ako ng 100 milyon. Bibigyan mo kita ng 10 villa. Pakakasalan kita. Iligtas mo ako. Sinabi ko na dati, puro kasalanan mo to. Wala akong ililigtas. Huwag matakot. Ilang taon na akong kasama siya. Matagal ko nang alam gamitin ang mahikang kahon. Hindi kanya ililigtas, pero ako oo. Ginoong Huang, sagipin mo muna ako. Hindi! Ako una! Ako rin, Ako ang unahin mo. Kung hindi ko kontrolado ang Extreme Magic Box, baligtad ang mangyayari. Sa panahong iyon, lalong lalala ang sakit ng lahat. Hanli, huwag kang magpanggap. Sa palagay ko, natatakot kang maagaw ko ang merito mo. Ang magandang salitay, di makahikaya. Sa tulisan, ang impotensya mo ay dahil sa mahina ang bato mo. Kapag ginamit mo ng padalos-dalos ang magic box, ang mahinang bato mo ay lubusang mauubos. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Sige nga, subukan mo. Ikipaglaban ang Green Dragon at White Tiger sa hangin. Hula, umalaban para sa akin ang Vermilion Bird at Black Tortoise. Kunin mo. Ha. Biglang hindi na sumasakit ang puso ko. mas masigla na rin ang pakiramdam ko. He? Parang humupa na rin ang sipilis ko. Gumanda rin ang kutis ko'y. Ginong Huang, ang galing mo! Hanli, di mo ba sinasabing lalala ang sakit? Bakit wala akong nakikita? Katawa-tawa, pansamantala lang to. 1 minuto na lang, lulubog ang lahat sa sakit. 1 minuto na lang, lalaganap na ang sakit. Si Master Huang ang gumaling sa amin. Hangahas naman ang bunganga mo. Ngayong nandito na si Master Huang, wala ka ng silbi. Pag nagpanggap ka ulit, papatayin kita. Kapusin at baliin ang mga binti niya. Ipaubayan niyang lumuhod tayo. Anong ginagawa niyo? Huwag niyong saktan si Haidan. Yue, huwag kang matakot sa kanila. Mamamatay sila. 3, 2, 1. Tama pala siya. Lalong lumala sakit ko. Ang sakit ng kidney ko. Parang babasag na ako. Master, nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Kailangan ko pang magpatuloy ng lahi. Master, nagkamali ako. Totoo ang sinabi niya. Pakiusap. Tulong, Dr. Han, nagkakamali ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Mga palabang kayo at masasamang hayop, wala na akong pakialam. Mamatay kayong lahat. Ikaw, na mapagmataas at mapagpakumbaba at mga walang utang na loob na hayop, wala akong pakialam sa inyo. Mamamatay kayong lahat ng mag-isa. Hanli, tinawag mo kaming malupit at walang utang na loob. Matagal ka nang nanatili sa pamilya Liu. Ngayon, nagmamasid ka lang sa aming pagkamatay. Tao ka pa ba? Sumali ako sa pamilya Liu dahil nagmakaawa ka. Ipinangako mong susuportahan ako. Wala akong pakialam. Umalis ka sa harap ko. Inalagaan kita ng 3 taon. Ginampanan ko ang tungkulin ng walang hinihinging kapalit. Iligtas mo ang aming buhay at bayaan mo kaming umalis. Ginoong Han, ang pamilya Liu ang unang nagtaksil. Ako si Liu Wanshan, nabigo sa pagtuturo sa anak ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo, pero si Ruyan pa rin ang anak ko. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Kuya, gutom ka na ba? Heto para sa'yo. Kalimutan mo na. Ililigtas kita ngayon lang. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Salamat po, Panginoon. Kunin ang mahiwagang kahon. Gumaling ka at umalis ka na. Nako, ang galing naman. Diwata ka talaga. Ginunghan ang galing mo. Aha, nako, ang galing naman. Para kang Diyos, Ginoonghan. Ang husay mo talaga. Master, parang anghel kang nagpakababa. Alam kong nagkamali ako. Mali ang ginawa ko noon, pero nagbago na ako ngayon. Master, pangako ko po, magiging utusan ninyo ako habang buhay.
upang pagbayaran ang mga pagkakamali ko. Master, Wang Jiming, masama ang balak mo. Nahalata na kita, ayaw na ayaw ko sa mga taksil, lumayas ka na. mga salamang ka lang pala ang alam mo, nagkukunwari ka lang. Maghintay ka, papatayin kita ng tiyuhin ko. Kuya Han. Kuya Han, saan ka pupunta? Aalis na ako sa Yuncheng upang maging immortal. Paalala ko sa inyo, bukas na ang kahon. Dito, magkakaroon ng nakamamatay na salot. Kung ayaw niyong mamatay, umalis na kayo. Nakamamatay na salot? Yung dati kong naranasan, salot na Ebola, paano nangyari yon? Yang kasindak-sindak na salot, bumalik na naman. Hindi to pagbabalik, kundi mas makapangyarihang version. Ang susunod ninyong haharapin ay pinakamapanganib na salot sa kasaysayan. Kapag nahawa, 9% na kamatayan sa loob ng 7 araw. Wala itong lunas. Magdasal na lang kayo. Ang mortality rate sa loob ng 7 araw pagkahawa ay 99%. Wala pang lunas dito. Ipagdasal mo ang sarili mo. Jihan, pakiusap manatili ka at iligtas kami. Opo, Jihan, ang kapamilyang Lin ay handang mag-abuloy ng 10 bilyong yaman. Iligtas niyo po kami? Iligtas niyo po kami. Hindi ka pwedeng umalis. Dapat kang manatili para iligtas ako. Nabatid ko na yan. Wala na tayong koneksyon. Umalis na kayo. Munting bata. Ang salot ay maiiwasan at mapipigilan. Tingnan natin sinong magkakalat ng chismis dito. Dito, narito ka rin sa wakas. Hindi ba ito ang Hallmaster ng pangatlong hall ng Shiluo? Hallmaster Huang Wu. Hallmaster, kanina mo sinabi na kontrol na ang salot. Totoo ba yan? Also, half is salawat sa bitarang manasan. Dahil tayo pasigap ng Shura Palace, epektibo siya na kontrol na at malapit nang maglaho. Sa tingin ko, hindi dapat makinig sa chismis ang lahat. Sige, Hanli, ginamit mo ang salot para takutin ang lahat. Ano ba ang balak mo? Ito, arestuhin mo na siya? Ang lakas ng loob mo. Sa ganitong mahalagang sandali, nagsisikap ka pa rin magpakalat ng chismis. Dali, hulihin niyo siya. Sige, Hanli, ginamit mo ang salot para takutin ang lahat. Anong balak mo? Yo, arestuhin mo na siya agad. Ang kapal mo. Sa ganitong kritikal na sandali, nagsisiksik ka pa ng chismis dito. Sige na, dakpin siya. Wala kang malay sa sarili mong buhay, abala ako sa paggawa ng gamot, walang oras sa'yo. Pero pagdating ng salot, di mo malalaman kung paano ka mamamatay. Pangulo, bakit hindi muna natin palayain si Jihan? Baka sakaling ibabalik niya ang sakit sa atin. Mas malaking problema. Bakit kayo natatakot? Kuha ko na ang mahiwagang kahon. Tingnan natin kung paano mo ibabalik ang mga sakit. Ngayon, makikita ko ang pagpapanggap mo. Hahaha, magaling. Ang lakas ng loob nitong si Han Li. Gumamit ng salot para magkagulo at yumaman. Bilang pangulo ng Asura Palace, hindi ako manunood lang. Tama si Lord Huang. Hindi dapat pabayaan ang ganitong hayop. Hahaha, nagbalik pa siya ng sakit sa atin. Dapat siyang alisin. Kung ganon, isang walang kwentang taong palabo, Pangulo, dakpin niyo na siya. Dalhin sa bilangguan at hintayin ang utos. Nakalimutan mo na ang sakit ng peklat. Sino ang nagligtas sa'yo kanina? Ngayon naninira ka pa? Binabalaan kita? Malapit nang dumating ang salot ng kamatayan. Kung aarestuhin niyo ako ngayon, parang gusto niyo nang mamatay, naghahanap ka ng kamatayan. Kontrolado na ang salot sa akin. Ang lakas ng loob mong magmayabang dito, patayin niyo na siya. Sige. Dumarating na ang salot. Gusto mo bang wasakin ang Yuncheng? Kaya bang? Ako ang nakapag-control sa salot. Paano ka nangahas na magsalita ng ganyan? Patayin siya! Dumarating ang salot. Nais mo bang gibain ang Yuncheng? Ama na sunod. Norris to winner naman ang katunanan po natin. Lolo, bakit nandito ka? Huwag mo akong tawaging lolo. Alam ko lahat ng nangyari noon. Ang aming angkan na liw ay walang taong walang utang na loob tulad mo. Ginoong Han, ako ang may kasalanan. Naggawa kita ng hindi tama. Kumakalat na ang salot. Umaatras na ang frontline. Samahan ninyo ako sa frontline labanan ang salot upang iligtas ang libu-libong tao sa Yuncheng. Ginoong Liu, kayo ang pinuno ng medisina sa Yuncheng at bayani sa laban kontra salot. Paano nasabi na natalo tayo sa frontline? Oh, ano bang nangyayari? Ayon sa Hallmaster, nakontrol na raw ang salot, hindi ba? Kalokohan. Wala silang alam. Natalo na tayo sa frontline ng laban. Lulubusin na tayo ng salot. Pinauwi ako ng alkalde para humingi ng tulong. Tanging si Jihan na lang ang pag-asa natin. Tandang ka, nagloloko ka na naman, makinig ka. Kapag nagpakalat ka ulit ng chismis, paparistuin kita sa tiyuhin ko. Ako?
magpaaresto? Ang buhay ko'y inalay ko para sa Yun Cheng. Bakit ako aarestuhin ng mga palamuning tulad ninyo? At ikaw, pakawalan nyo agad si Jihan o wala nang maliligtas sa inyo. Mga parasito, bakit ako huhulihin? At ikaw, bitawan nyo agad si Jihan. Wala nang makakapigil sa inyo. Sinabi ko na pagsisisihan niyo to. Ang galing! Nakakuha ko na malaking palabas ng matanda at bata. Magsasabwat kayong dalawa para pagkakitaan ng salot. Anong nangyayari? Alam ko, ang epidemyang ito, sina Hanli at Yuan Shan ang may gawa ng kalamidad. Gusto nilang pagkakitaan ang sakuna. Ano? Wang Jiming, huwag mong isangkot. Si Kuya Han at lolo ko, hindi sila ganong klaseng tao. Nandito na ang ebidensya. Kitang-kita ng lahat kanina. Si Hanli may kakayahang magpalaganap ng sakit. Paghihiganti niya ito sa lipunan habang kumikita sa krisi. Ako ang sasaksi. Ginawanan niya to dati. Ang respetadong patriarka ng Liu na kinikilala ng lahat, sikat at iginagalang sa Yuncheng, magsasama sa halimaw, na si Hanli sa paghahasik ng epidemya at pagsira ng puri. Nakipagsabwat talaga siya kay Hanli na punyetang ito. Nagtulungan sila para gumawa ng salot at magkalat ng chismis. Parang mukhang totoo nga pala. Ano paliwanag ni Liu Changhe dito? Dinudungisan mo ang pangalan ko. Inialay ko ang buhay ko sa medisina ng Yuncheng. Nasa harapan ako nung 90 anyos lumaban sa epidemya. Ganito ka manira sa akin? Gusto mo yumaman gamit ang buhay ng mga tao, hindi ako papayag. Sige na, dalhin niyo sila ni Hanli sa bilangguan. Akong arestuhin mo? Okay lang? Pati si Mr. Han, inaresto mo kung wala siya. Mawawala ang Yuncheng. Ako lang ang makagagamot ng salot. Mga tanga kayo. Pag nahawa kayo, magluluhod kayo sa akin. Nangahaso ka pa ng chismis at pananakot. Napakasama mo talaga. Hulihin niyo siya. Teka, pakawalan niyo lolo ko at si Kuya Han. Bisita ng alkalde ang lolo ko. Wala kayong ebidensya. Hindi niyo pwedeng arestuhin sila. Isusumbong ko ito sa City Lord para siya ang maghusga. Saan galing itong putang to? Ang tapang mong magsalita dito? First, asong kali ka lang ng pamilya Liu. Hindi ka karapat dapat dito. Huwag mong galawin siya. Naghahanap ka ng kamatayan? Isa ka lang asong gala ng Angkan Liu. Kailan ka naging mayabang dito? Huwag mo siyang galawin. Hinahanap mo ang kamatayan. At ang lakas ng loob mong paluin ako. Nagmamalabis ka na. Kayo nitong matandang ito ang kumalat ng salot. Krimeng may parusang kamatayan ito. Maghintay ka na lang mamatay. Wala kayong ebidensya. Bakit ninyo sila hinahatulan? 2 beses kayong iniligtas ni Kuya Han. Ito ba ang pagtanaw nyo ng utang na loob para bayaran si Kuya Han? Unang klaseng krimen ang ginawa ni Hanli. Ang sinumang magtanggol sa kanya ay kasabwat. Ang kakayahan ni Kuya Han sa medisina ay para tulungan kayong tiisin ang sakit. Wala siyang kakayahang lumikha ng salot. Tulong niya sa inyong pagtiis sa sakit. Pero ganito ang trato nyo sa kanya. Nakakatulog pa ba kayo sa konsensya? Nagpapasikat ang isang asong gala. Kung gagalawan mo ulit siya, Tama si Yue, kayong mga walang hiya. Ang sinumang magtangka na ipagtanggol siya, kasabwat kayo, gusto rin ba ninyong magkalat ng chismis at yumaman sa kapahamakan, hulihin silang lahat? Nagpapakabait ka pa? Ngayon napasubo ka na? Ngayon ay maghintay kang mamatay kasama ni Kuya Han. At ibalik ko ito sa'yo. Gamit ito ng patay. Ayokong magkasamang palad. anong ibig mong sabihin? Hindi sa'yo ang agatang ito. Kay Weiwei ito. Ayaw ko ng mga gamit ng patay. Ayaw ko nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi sa'yo ang pendant na ito. Kay Weiwei ito. Ang bagay na ito ay talagang pagmamayari ni itong malandang to. Kinuha ko lang dahil nagustuhan ko. Anong magagawa mo sa akin? Kaya, yung batsaing nagligtas sa buhay ko noon, hindi ikaw, si Weiwei pala. Gilang kalokohan mo. Pagsabi mo yan sa impyerno, atakin at putulin siya. Gusto kong makausap ang alkalde. Isusumbong ko kayo. Hindi na kailangan. Lolo, sa kalagayan mo ngayon, baka hindi mo kayanin. Darating ang salot sa loob ng 3 minuto. Bakit hindi na lang kayo umalis dito? Kuya Han, totoo ba ang sinabi mo? Darating ang salot sa 3 minuto. Oh, hahaha. Ikaw, huwag mo akong takutin. Sino ka ba para magmalaki? Pwede dumating ang salot kahit kailan. Huwag kang magpanggap. Ito, bakit hindi mo sila ipaubaya sa akin? Gusto kong malaman nila ang kapalit ng panggagalit sa akin.
Tawa-tawa. Anong salot? Ni hindi ko nga narinig yan. May gagawin pa ako sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Alis na ako. Ako aalis na rin ako. Mga tanga, nauto lang sila. Anong klaseng usok ito? Ang lakas pala. Ito ang salot. Salot ng kamatayan. Ito ay 10 beses na mas malakas kaysa Ebola. Ano? Dumating na talaga ang salot. Ang salot ng kamatayan ay 10 beses na mas malala kaysa Ebola. Ang salot ng kamatayan talagang darating na. Hala, ito na ang salot ng kamatayan. 79% ang namamatay. Hindi nagsinungaling si Hanli. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tigil ang kalokohan. Ano bang katarantaduhang salot yan? Huwag maniwala o magkalat ng chismis. Gawa ito ng batang si Hanli. Panggaganting paraan. Marunong siya ng salamangka. Lason na inilagay niya. Nasan si Ginoong Han? Ginoong Han, iligtas niyo po kami, mga taga-Yuncheng. Alkalde. Nandito na ang alkalde. Punong lungsod, tulungan ninyo ako. Pumalat na ang salot dito. Si Han kumusta na? Gusto ko siyang makita. Kung makakausap ko siya ngayon, maliligtas ang aking Yuncheng. Gago. Tinatanong kita, nasaan si Hanli? Nahuli ko siya. Ano? Hindi ba si Liu Chenghu ang pinasundo ko? Nasaan si Liu Changhe? Hindi ba siya nagpaliwanag, ha? Nahuli ko rin siya. Ano? Tagapagligtas siya ng Yuncheng. Siya lang ang makakapagligtas sa Yuncheng. Alam mo ba? Papatayin kita. Papatayin kita. Panginoon, ako, bubuo ako ng pinakamahusay na medikal na kupunan para lupigin ang salot. Wala akong pakialam. Si Hanli lang ang makakapagligtas. Sa Yuncheng. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Anong gagawin? Anong masasabi mo? Wala akong pakialam. Gamitin mo ang lahat ng paraan para maibalik siya. Sige. Kapag hindi mo siya naibalik, hindi mo na kailangang maghintay na putulin ko ang ulo mo, mamamatay kayong lahat sa lason. Ano pang ginagawa mo? Lumabas ka na. Sige. Guro, nasa wakas kang nasa poder ko ngayon. Wang Jiming, ano ang balak mo? Anong gusto ko? Simple lang. Pirmahan mo ang pagtitisal na ikaw ang nagpakalat ng salot at ibigay mo sa akin ang iyong mahika. Kung gayon, pwede kitang patawarin. Kung hindi ako pipirma, ano magagawa mo? Payo ko sa'yo, napakawalan mo ako agad. At lumuhod para humingi ng tawad. Maaari pa kitang iligtas? Kung hindi, kapag dumating ang salot, papatayin ang buong angkan mo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kapag dumating ang salot, mamamatay ang lahi mong 9 na angkan. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Hahaha, Anlia, mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon natin. Makinig ka, ako ang pinuno dito. Kung sabihin kong ikaw ang sanhi ng salot, walang maglalakas loob na sumalungat, umirma ka na lang. Gago, tumigil ka. Hahaha. Napakalaking kamalaluan. Si Jihan ang tagapagligtas ng Yuncheng. Ginamit mo ang masasamang paraan para siraan siya. Hayop ka? Wala ka na bang pagkatao? Pagkatao, idilat mo ang mga mata at tingnan mo. Bihag na kayo ngayon. Kung papatayin ko kayo, mas madali pa sa pagpatay ng langgam. Isang araw na naging guro habang buhay. Mabait sa'yo si Jihan noon, ngunit pinagkanulo mo ang iyong amo. Naaalala ko yon. Ikaw ang aking mabuting amo. Dapat kitang pasalamatan. Salamat sa mga taong pamamahalang ipinakita mo. Bilang alagad mo, samasahan kita ng adobo, imunganga mo. Dash, Wang Jiming, ikaw ay talagang isang lobo na hindi maaaring tamed. Kapag katuktok sa harap ko, dapat kong kicked ka sa kanal. Hahaha, Master, nagbago ang oras. Hindi na tayo sa parehong bangka. Ngunit ako, nagpapasalamat pa rin ako. Pagkatapos, isang beses kami ay master at alagad, hanggat ibinigay mo ang paraan ng paggamit ng kahon ng mahika, maaari kong makaligtas ang iyong buhay. Wang Jiming, ikaw ay napakahiya. Matandang lalaki, isinaraap. Hayaan mong sabihin sa iyo, wala kang karapatang magsalita dito. Ano? Voluntaryo mo na mamatay. Tama. Pagkatapos ngayon ay gagawin ko. Matutupad ko ang iyong gusto. Hayaan mong sabihin mo. Huminto, huwag saktan ng aking lolo. Mabuti, hindi ko masaktan ang iyong lolo. Pagkatapos ay masakit ako sa iyo.
Maliit na butil. Ngayon ay pupunta ako sa harap ng iyong ama, iyong lolo, at isang iyong tao, at fuck ka mahirap. Oh, hindi ba ito masyadong kapanaisipan tungkol dito? Oh, tama. Sa pamamagitan ng paraan, ang lasa ng iyong biologikal na anak ng pamilya Liu, sakit na ako, at ang lasa ng anak na babae. Kailangan din kong lasa ito. Oh, tila ikaw ay medyo matipid. Halika at hawakan siya pababa. Ako nalafok sa kanya sa harap ng kanyang ama, lolo, sa harap ng kanyang tao. Maglalaro ako sa kanyang mahirap. Nakakatuwa ito. Hahaha. Ang Panginoon ng lungsod ay narito sa lalong madaling panahon. Kung mahirap kang kumilos, ang Panginoon ng lungsod ay sirain ang iyong siyam na clan. Malapit nang dumating ang punong lungsod. Kung matapang ka ulit, masasawi ang pamilya mo. Ano ang sinabi mo? Punong lungsod? Naku, nanginginig ako sa takot. Nasa harap ng labanan ang punong lungsod. Kung papayagan niyong pumunta siya, darating na siya kaagad. Kaya tandaan mo, ngayon, gusto ko lang siyang paglaruan. Gago, kung mahawakan mo pa ang daliri ni Yue Yue, papatayin kita. Hanli, inatake mo ang aking pagkatao. Hahatiin kita sa libu-libong piraso. Panginoon, huwag po kayong mabahala. Marunong ang pamangkin kong umaksyon. Hindi niya lalapastanganin si Ginoong Han. Opo, Ginoong Huang. Baka napag-isipan na niya ang bigat ng sitwasyon. Baka sila'y naging magkaibigan na naghahabulan na lang ng tsaa. Ano ang kapal ng mukha mo? Anong lakas ng loob mo? Panginoong punong lungsod, sakto po ang dating ninyo. Nahanap ko na rin ang salarin ng salot sa Yuncheng. Anong ibig mong sabihin? Huwag kayong mabahala. Tito, naririto ngayon ang punong lungsod. Sinisiguro kong huling mabubuhay ang Yuncheng ng maaliwalas. Tingnan ninyong lahat. Sa ilalim ng aking pagtatanong, minadong inamin ni Hanli na siya ang gumamit ng itim na mahika at ng kahon ng lagim na nagpakawala ng nakamamatay na salot. Pilit niya akong pinirmahan ang papel. Pinilit mo talaga siyang pumirma? Katunayan po, Panginoong punong lungsod, hindi pamimilit. Kunting paraan lang ang ginamit ko. Di ko inasahang aamin mismo itong batang to. Alkalde, tingnan po ninyo, nahuli ko na ang ugat ng salot. Karapat dapat ba ako ng parangal? Parangal? Magaling. Talagang nakapaglingkod ka ng maayos. Salamat sa papuri. Mahal na Panginoon, nais ko lang maresolba ang salot sa Yuncheng. Ginawa ko lang ang makakaya para sa bayan. Utang ina mo, tumigil ka na. Salamat, mahal na Mayor. Sa inyong papuri, nais ko lang malutas ang salot sa Yuncheng. Tumulong sa pagsugpo ng salot sa Yuncheng. Utang ina mo. Panginoon ko, bakit niyo ako sinasaktan? Pakitingnan ng mabuti. Ito ang kanyang pag-amin. Siya ang nagpakawala ng salot. Matigas pa rin ang ulo. Buksan ang kanyang bibig. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Punong lungsod, ako, para sa Yuncheng, isinuko ang salarin ng salot. Pangahas niyo akong tratuhin ng ganito? Tiyo, bilang tagapamahala ng Asura Palace, manonood ka na lang ba? Gago, tumahimik ka. Narito ang punong lungsod. Huwag kang magpakapantas. Natukoy na ang pinagmulan ng salot. Galing ito sa Baying Country, 1800 milya ang layo. Nandito ka pa para magdusa. Akala mo ba tanga kaming lahat? Talaga niyo agad. Pero may mga salamangka siya na nangongolekta at nagkakalat ng sakit. Siya ay demonyong sumisira sa mundo. Dapat nating agad na patayin siya kaagad. Kung hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Yuncheng. Pangahas mong sabihing siya'y demonyo? Alam mo bang ngayon, ang buong Yuncheng, siya lang ang may kakayahang magligtas. Ang ating mga buhay, nasa kamay niya na lahat. Alam mo ba? Tama, lahat ng pamilya ko, mahigit 1,000 katao ay nahawa na ng salot. Tanging si Jihan na lang ang makakaligtas sa aming angkan. Kung gagalitin mo si Jihan, alam mo ba ang kasalanang ginawa mo? Nabanggit ko na nasa kamay ko ang buong angkan mo. Matagal ko nang sinabi, nasa kamay ko ang buhay ng inyong siyam na angkan. Makasalanan, lumuhod ka agad. Dumating na ang salot, gusto mo bang angkan ng Huang at milyon-milyong tao sa Yuncheng ay mabaon kasama mo? Hindi imposible. Paano siya magkakaroon ng gayong kakayahan? Ayaw kong maniwala. Kahit mamatay ako, Anli, nagsisinungaling ka siguro. Kung tunay kang may kakayahan, ngayon din ay aalisin mo ang salot na ito. Ginoong Han, iligtas mo ang lahat. Tulong din sa salot ko. Iligtas mo ako. Ako rin. May salot din ako. Iligtas mo ako, Ginoong Han. Walang hiya. Anong mukha ang ipanghihingi mo nang pagbintangan mo ako at ikulong? Gusto mo akong patayin?
Hanli, ayaw kong mamatay. Iligtas mo ako. Itay Lolo, pakiusap, mamagitan kayo para sa akin. Ako'y minamahal niyong kapamilya. At kapatid, huwag ninyo akong pabayaan. Wala akong anak na katulad mo. Ang lupit mo kay Kuya Han noon. Ngayon nagsisisi ka, karapat-dapat ka. Na Ginoong Han ang masasamang taong ito, huwag iligtas. Ngunit libo-libo sa Yuncheng, pakikuhaan mo ng habag at iligtas. Ha? Para iligtas ang mundo? Ngunit may libo-libong tao sa Yuncheng, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo kami. 3 taon, ako ang nagligtas sa marami sa Yuncheng. Ngunit kapalit ay pagkakulong at muntikan ng mamatay. Ayaw ko nang magligtas pa mga hayop na naghihigante. Ngayon, hindi na ako gagawa nito. Bakit? Kung mas malaki ang kakayahan, mas mabigat ang responsibilidad. Tumahimik ka, walang hiya. Pangahas mong akusahan si Jihan. Wala kang moral na hangganan. Huwag mong biktimahin ng iba. Si Jihan ay matuwid at tapat. Ang ayaw niyang gawin, walang dapat kumalit sa kanya. Huwag anyang wasin at kasalanan lahat ay sarang skorpon. Ulit-ulit ko nagkakasala sa inyo ng paulit. Ako lang ang papasa ng kasalanan. Ginoo, ang pamilya Huang at mga taga-Yuncheng, ako ang dapat humingi ng tawad. Ibibigay ko ang buhay ko bilang pagsisisi. Anak, ano ang ginagawa mo? Ji Huang, dapat kayong mabuhay. Ano ang gagawin ko pag nawala kayo? Huwag ninyo akong pigilan, bayaran sa mga kasalanan ko. Basta buong buhay ko, pinagsisisihan ko kayo, Ginoo. Sige, magpatuloy kayo. Makikipaglaro ako sa inyo. Ikaw, wag mong gawin ito. Akala mo basta ka nalang makakaalis? Kalimutan na. Wag mong gawin ito. Sa tingin mo ba ay dapat kang kumilos ng ganito na palalayain kita? Hindi kailanman. Panginoon, ito ay kalahati ng ari-arian ng angkan naming Huang at ang mahiwagang kahon ay kinuha na rin. Pinagkakaloob ko ito sa inyo. Alam kong kahit gawin ko ito, hindi nito mababayaran ang aking mga pagkakamali. Ngunit humihiling ako sa inyo, Panginoon. Nabigyan ako ng pagkakataong tubusin ang aking mga kasalanan. Napakahinang pag-arte, parang nagpapasukan ng diaryo para lokohin ng multo. Gusto kong makita ang mga panlilinlang mo. Alam mo talagang nagkamali ka. Kuya Han, mag-ingat sa manloloko. Ang lalaking ito ay napakatuso. Nagbibiruan lang siya. Ginoong Han, huwag kayong padaya sa kanya. Alam ko, hindi ka pa rin naniniwala sa akin dahil karapat dapat akong mamatay at hindi mapapatawad. Ngunit kung dahil sa aking kasalanan, ang mga tao ng Yuncheng ay mawawala ng pag-asang maligtas, mahihiya ako na harapin ang mga ninuno ng angkan Huang. Panginoon, nais ko lang magsagawa ng pagtutuos. Nais ko lang iligtas ang mga tao ng Yuncheng. Kung hindi kayo kikilos, ako na ang gagawa nito para sa inyo. Pakiusap, nagmamakaawa ako. May balak ka pang mandaya. Gusto mong dayain ang mahika? Kung gayon, sabayan natin at hayaang pagdusahan mo ang bunga nito. Ang ibig mong sabihin na gusto mong isagawa ang mahika para sa akin at gamitin ang mahiwagang kahon para iligtas ang mundo? Alam mo ba ang kapalit nito? Baka mamatay ka. Hala, pamangkin, ikaw ang tanging anak, makalat ang salot sa labas. Kung mamatay ka, mawawala ang lahi ng mga Huang. Kung magagamit ko ang aking buhay para iligtas ang mga tao ng Yuncheng at buhay ng lahat, yun na ang aking pagbabayad sala. Panginoon, nagmamakaawa ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon tungkol sa aking mga kasalanan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon upang mabayaran ang aking mga kasalanan. Huwag na. Sa huli, tayo'y guro at alagad noon. Hahayaan ko na lang siya. Bayaran man lang niya ang kanyang mga kasalanan. Salamat, Guro. Nanunumpa ako. Pag nabigo ako muli, matamaan sana ako ng kidlat at maglaho. May isa sa isang tabi ang parusa ng Diyos, ngunit hindi ang sariling paghihirap. Kung lolokohin mo ang aking mahika, titiyak kong magdusa ka. Ang mahiwagang kahon at mahika, ipapasa ko na ito sa iyo. Sige. Ngunit tandaan mo, ang mahikang ito, magagamit lang sa unang paggamit, pinakamabisang gamitin. Umuwi ka at iligtas ang pamilya mo. Kapag mali ang paggamit, magdudulot ng kapahamakan. Nauunawaan. Makinig na lang tayo sa Guro. Ano ka? Niloloko mo ba ako? Baligtad dapat ito. Sa unang paggamit ng mahika, may masama sigurong mangyayari. Gusto mong isangkot ang pamilya ko. Akala mo ba tanga ako? Panginoong Alkalde, malaki ang naiaambag mo sa paglaban sa salot. Tulungan muna kita sa paggaling mo. Tigil ka. Tumigil ka. Tigil na. Tigil na.
Bakit ako gising? Ang aking salot na kamatayan ay naalis na. At ang matagal na sakit sa binti ko ay gumaling na rin. Jihan, ang kabutihan ninyo ay hindi ko malilimutan. Sinasabi ni Kuya Han ang totoo. Ang alkalde ay talagang okay na. Wawas, ang mga tao sa Yuncheng ay ligtas na. Hahaha, nakuha ko na ang mahiwagang kahon at spell mula ngayon. Ako si Wang Jiming, ang tagapagligtas. Hahaha. Yamang natutunan mo na ang spell. Bakit hindi mo tuparin ang pangako na iligtas ang mga taga-Yuncheng? Hanli, ako ba iyong tinuturuan? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Wang Jiming, sinisiraan mo ang salita mo? Oh, paano ka nangako sa amo mo kanina? Libu-libong tao sa Yuncheng naghihintay ng tulong mo. Huwag mong sirain ang sarili mo. Oo, nangakong magliligtas ako. Pero kailangan, bigay niyo ang lahat ng kayamanan sa magagandang babae sa akin. Kung hindi ko kayo ililigtas. Taksil! Sira ang pangako mo. Hindi ka ba takot sa karmang babalik? Arma? Hahaha, nasa akin na ang mahiwagang kahon at spell. Sabi ko sa inyo, ako ang banal na manggagamot kung may hindi sang-ayon. Gigibayin ko ang Yuncheng. Sinasabi ko sa inyo, ako ang santo ng medisina kung may sumasalungat. Sisirain ko ang Yuncheng. Wang Jiming, nagdurusa ang mga tao ko sa Yuncheng, nangahas kang dayain ang kahon ng kaligtasan at manloko para sa pera. Bakit ako matatakot? Wang Jiming, alam ko nang meron kang 2 puso, hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Ang spell na ito ay peke. Kung ibabalik mo ito ngayon, may pagkakataon ka pang mabuhay. Hahaha, sa tingin mo ba talaga ako ay tanga? Ginaya ko ito sa sarili kong kakayahan. Bakit ko ito ibabalik sa iyo? Kung gusto mong mabuhay, tumuhod ka lang. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong ari-arian. Sa ganong kaso, maaari kong iligtas ang iyong buhay. Napakasamang kontrabida. Paano mo nangahas na lukuhin ang iyong amo? Kaya pakinggan ninyo akong lahat. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi kayo luluhod, kung gayon ang mga tao ng Yuncheng ay ililibing kasama ninyo. Paano kang nangahas magsalita ng mayabang dito? Hanli, hinahamon mo ang kamatayan, hindi ba? Katawa-tawa. Sinabi ko na ang spell na ibinigay ko sa iyo ay kapakipakinabang lamang sa unang pagkakataon. Ang paggamit muli nito ay magdadala ng sakuna. Ikaw na hangal. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga salita mo? Sinubukan ko lang ang kahon ng mahika at ang spell. Sinubukan ko na ang mga ito. Lahat sila ay totoo. Mula ngayon, ako ang Diyos na kumokontrol sa iyong kapalaran. Ang buhay ng libu-libong tao sa Yuncheng. Talaga bang binabaliwala mo ang kanilang buhay? Nararapat nila ito. Sinasabi ko sa iyo, kung walang pera, mamamatay sila. Dito, sabihin mo sa mga sikat na pamilya sa Yuncheng, hayaan silang magtipon sa pamilya Huang. Oras na para yumaman ang pamilya ko. Hahaha, mabuti. Pamangkin, mula ngayon ang pamilya Huang ko ang mangingibabaw sa Yuncheng. Walang makakapigil sa akin. Yayaman ako. Hahaha. Hindi, ang buhay ng libu-libong tao sa Yuncheng ay nasa kamay niya. Sumama ka sa akin. Ngayon dapat nating makuha ang kahon ng mahika. Ang buhay ng libu-libong tao sa Yuncheng ay nakasalalay sa kanya. Sumama ka sa akin. Ngayon din, dapat mabawi natin ang magic box. Ano ba ang dapat natin gawin? Ngayon ang buong lungsod ay salot na. Lahat tayo ay mamamatay. Bakit pa tayo pinapunta ni Wang Jiming? Natutunan ko na ang lunas sa salot na ito at mga paraan ng paggamot. Ay, hahaha. Naku, ang galing naman. Ligtas na tayo. Hahaha. Si Master Huang ang tagapagligtas natin. Walang problema. Kung hindi dahil sa akin, kinukuha ko itong kayamanan sa masamang tao. Ang salot nyo, mamamatay kayong lahat. Katawa-tawa? Hinahanap mo ang gulo. Wala kang sinasabi. Si Master Huang ang pinakamabait. Mas may konsensya pa siya kaysa iba. Nagpapagaling at nagliligtas si Master Huang. Ang iba'y wala ng konsensya. Pagkakapirahan lang ang alam. Okay lang magligtas ng tao, pero at may hihilingin ako. Sige, walang problema. Master Huang, hilingin niyo po. Ano po ang mga kailangan nyo? Tutuparin namin lahat. Kung gusto nyong mabuhay, isuko nyo mga ari-arian at magagandang babae. Kung hindi, mamamatay kayo. Kung gusto nyong mabuhay, suko ang lahat ng ari-arian at magagandang babae. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Ano, Master Wang? Hindi mo ba sinabing libre ang pagtulong mo? Hahaha. Mga tanga kayong lahat. Naniniwala kayo sa lahat ng sinasabi ko? Sa totoo lang, ang magic box na ito, ninakaw ko kay Batang Hanli. Ninakaw ko mula sa Batang Hanli. Nakaw ko rin ito gamit ang aking talino. Paano ko kayo ililigtas ng libre? Kadiring magnanakaw ka. Nagtiwala kami ng husto sa'yo noon. Ako, kawawa naman. Walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Ngayon, magiging aso na lang kayo. Kung hindi kayo magbabayad, mamamatay kayo. Wang Jiming, walang puso kang tao. Hindi ka ba natatakot sa karma? Mamamatay kayong lahat. Anong takot ko sa inyo? Hindi ako takot. Kahit habulin ninyo ako sa impyerno. Wang Wu,
Ikaw ang pinuno ng Asura Palace? May responsibilidad kang panatilihin ang batas? Hinahayaan mo lang ang pamangkin mong manguha dito? Ano naman ngayon? Hindi naman hayagang nanakaw ang pamangkin ko. May pagpipilian sila, pera o buhay. Nabigo na ang buhay ko at ng lahat. Hindi kayo maliligtas ni Huang Jiming, peke ang kanyang mahika. May paraan siguro si Mr. Hunt? Dapat mo kaming iligtas. Madali lang. Kapag ako'y naging immortal na, kayang-kaya ko kayong iligtas. Ano? Pagiging immortal? Simple, hintayin mong maging immortal ako. Natural lang na maililigtas kita. Ano? Para maging immortal, Mga immortal, anong panahon na to? At maging immortal, akala mo ba'y loko ako? Ahaha, totoo ba yan? Siyempre, pero kailangan mong magtayo ng kampo para sa pagsubok. Gamitin ang magic box ni Huang Jiming bilang handog para malampasan ko ang pagsubok at maging immortal at mapawi ang lahat ng salot. Hanli, nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagsasalsal ka pa rin. Paano ka naniniwala sa kalokohan? Paano kami maniniwala sa paglampas ng pagsubok? Paano namin yan paniniwalaan? Hayaan mo, pera lang yan. Ibigay natin lahat ng pera kay Master Huang. Baka mailigtas tayo. Paano kung nagsisinungaling si Han Li? Manalig na lang tayo kay Master Huang. Oo. Ay, Master Huang, ang pamilya ko'y may daan-daang milyon. Ako muna ang iligtas mo. Mrs. Li, si Huang Jiming ni ngayon, di niya mailigtas sariling pamilya, lalo na kayo. Hanli, sasabihin ko sa'yo, huwag kang manakot. Sabi mo di ko maliligtas ang Angkan Huang. Kaya ngayon, sa harap mo, ipapakita ko. Lumapit lahat ng miyembro ng pamilya. Sunduin ang Extreme Magic Box. Okay ako, ayos na. Ang salot ng kamatayan ay walang saysay kay Brother Ming. Si Brother Ming ang tunay na immortal. Gumaling na lahat ng sakit ko. Hanli, nakita mo ba yan? Peke mong salamangka. Nahayag na ang peke mo. Ha ha ha. Ang galing ni Master Huang. Magmadali kayo at mag-abot ng pera. Mamakaawa kay Master Huang para iligtas kayo. Master Huang, ito lahat ng ari-arian ko. Iligtas mo po ako. Ito lahat ng aking yaman. Master Huang, iligtas niyo po ako. Master Huang, iaalay ko rin lahat ng yaman ko. Lalaganap ang sakit sa 1 minuto, mamamatay ang buong pamilya mo. Magkakalat ang sakit sa 1 minuto, mamamatay ang buong angkan mo. Ang limasdan mong mabuti, buhay at malusog ang pamilya ko. Huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Hintayin natin. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Kapangyarihan ko na ang buong Yuncheng. Unahin kong patayin ang pamilya mo. At kung hindi ka magpakabait, ibigay mo na sa akin ang posisyon ng City Lord. Kung ganon, baka pagbigyan kita para matulungan ang mga mamamayan ng Yuncheng. Kung hindi, gigibain ko ang Yuncheng. Mandurugas ka. Hahaha, ano masasabi mo, aking Panginoon? Naipagdesisyonan mo na ba? Huang Jiming, hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Bakit ang daldal mong magsalita ng kabalbalan? Kung hindi mo agad ibibigay ang selyo ng City Lord, masaksihan mong wasakin ng Yunchen. Hahaha, sige. Ibibigay ko na. Hahaha, sa ganitong paraan, pera at kapangyarihan ay mapapasa akin. Magpakasaya ka habang may time ka pa. Uubos na ang oras mo. Hanli, wag mo akong takutin dito. Ang pamilya ko ay malulusog pa sa ngayon. Ikaw ang mamamatay sa tingin ko. Sabi nila ang guro sa isang araw, Ama, habang buhay, Guro, itong urn ay para sa iyo bilang alay, regalo mula sa akin. Isa lang? Hindi sapat? Hindi bababa sa 1,000? Kaya para magamit ng buong Angkan Huang ang mga ito? Hanli, anong karapatan mong sumumpa sa Angkan Huang? Sige, takpin niyo siya. Pupulbusin ko siya ngayon din. Isang minuto na lang. Ano nangyayari? Bakit ang daming spots sa braso ko? Si Pilis ang tawag dyan. Masakit ang puso ko. Wisit, wala naman akong heart disease ah. Ang bigat ng pakiramdam ng puso ko. Wisit, wala naman akong sakit sa puso. Ano ba ang sagadira? Wisit, hindi ba't ito ang mga sakit na dati nating dinadala ay napunta sa pamilya Huang? Imposible ito. Paano mangyayari yon? Sinabi ko na, 1 beses lang magagamit ang ritual. Kung uulitin pa, ililipat lang nito ang virus sa iba.
Hindi ka naniwala sa akin. Ano pa ang problema ng magic box na to? Kung magpapatuloy, mawawasak ang angkan namin. Wang Jimmy, tulungan mo kami. Hindi, imposible ito. Wisit na Hanli yan. Anong ginawa mo? Pag binigyan kita, pag may nangyari sa pamilya ko, pag tayo'y nasaktan, babayaran mo lahat. Ang yabang mo nung dayain mo ako sa magic box. Ngayon, ikaw ang pumatay sa sarili mong angkan. Nasa panganib ang buhay mo. Ginoong Han, ako'y nakikiusap, niligtas mo kami. Kanina, bulag ang isip ko. Patawarin mo ako. Iligtas mo ang aming angkan. Master, nagkamali ako. Aminado ako. Bigyan mo na ako. Nakikiusap ako ngayon, Master. Ngayon, hindi na kita pagkakatiwalaan. Hindi. Isang maliit na salot, kayang kaya ko ito. Ay, hindi ko ito gusto. Isang maliit na salot lang, madali ko itong gagamutin. Oh, Dr. Jan, narito ko ka na. Sa wakas, narito. Si Dr. Jan na ito ay nanyayahan ko mula sa bansang Pila. Siya ang pinakamagaling na doktor sa kaharian ng Pila. Ang salot sa angkan Huang, tiyak niyang gagamutin ito. Naalala ko, ang taong ito, nakita ko siya sa TV. Kilala bilang Diyos ng medisina ng kaharian ng Pilak. Si Dr. Jan na ito, nakapaglingkod na sa 7 Pangulo, H. Hanli. Ngayon, kahit wala ka, maiiligtas ko pa rin ang pamilya ko. Isang maliit na paraan lang ito. Paalala ko sa iyo na sintomas lang ang gagamutin niya. Hindi ang ugat. Di wastong lunas ay lalong magpapalala. Aangkat ka. Ang gamot na kanluranin ang pinakamabuti, Hanli. Kung hindi mo kami ililigtas, may ibang gustong tumulong. Nangangatwiran ka pa rito. Wala kang kinakatwiran. Ano ba talaga ang pakay mo? Sabi mo, nagmamalasakit ka sa mga tao. Nagpapasikat ka lang. Sa puso mo, nagmamalasakit ka ba sa buhay ng mga tao? Ginoong Han, kung hindi mo kami ililigtas, huwag mong hadlangan ng ibang tutulong. Tama, disposed to minsaw. Hanli, kung hindi ka tutulong, may ibang magliligtas sa amin. Sa akala mo ba kailangan ka namin? Bahala ka na. Ang angkan Huang ay di na makakatiis ng dagdag problema. Habang mas ginagalaw mo, mas mauubos ka. Kalokohan, salot na nakamamatay. Nakagawa na ako ng bakuna sa kaharian ng Pilak. Ang iniksyong ito ang makagagamot. Ang gamot na kanluranin ay tunay na makapangyarihan. Ramdam ko ang lakas sa aking katawan. Hanli, ano pa ang masasabi mo ngayon? Sa ilang saglit, mamamatay rin siya sa salot. Sa ilang sandali, mamamatay din siya sa salot. Akala mo ba tanga kami at naniniwala sa kalokohan mo? Nang magkalat ang salot sa Silver Country, disinfectant ang itinurok nila, wala silang bakuna. Hanli, ang galing mong gumawa ng dahilan. Tingnan mo ang pamilya Huang, lahat buhay at malusog. Ikaw ang mamamatay. Nakakatawa, hindi lang disinfectant, maraming adrenaline ang ininject, kaya parang gumagaling sila pansamantala. Ngayon, wala nang 1 oras, 2 minuto na lang. Nagsisinungaling ka. Hanli, akala mo ba maniniwala kami sa'yo? Medical saint ka pa naman. Di mo magamot ang salot nang lalait ka pa sa gamot. Bah! Wala kang silbi. Pinipigilan mo si Dr. James. Nakakatawa. Hanli, simula ngayon, wala ka ng halaga. Kukunin ko ang buhay mo. Dr. Jan, tulungan niyo pamilya ko. Kukuha na ako ng gamot. Dr. Jan, pakiusap, iligtas niyo ang pamilya ko. Kukuha na ako ng gamot agad. Anong nangyayari? Imposible. Totoo ba ang sinasabi mo? Ano pa? Makinig ka? Huling hininga na lang nila yan. Imposible. Paano hindi sila mapapagaling ni Dr. Jan? Siya ang pinakamahusay na doktor sa Silver Country. Sabi ko na nga ba, pangalan lang hayan sa hangin. Wala silang pakialam sa buhay ng tao. Ikaw lang ang sakim sa pera. Katawa-tawa ka. Eh di lahat ng Huang family mamamatay na lang. Guro ko, huwag niyo po akong pagtaniman. Nakikiusap ako. Pakiusap, iligtas niyo ang pamilya ko. Huli na para iligtas sila. Si Dr. James ay nagpahaba ng tamang panahon ng lunas. Wala nang makakapagligtas sa kanila. Hindi ko papatayin ang pamilya ko. Guro ko, tulungan niyo po ako. Basta tulungan niyo ako. Handang maging alipin na yun. Di
Hindi kailangang maging alipin. Darating na ang mga tauhan ni Hades para sunduin ka. Ito ang mga urn para sa inyo. Walang anuman. Hindi mo kailangang maging alipin. Sundo ka na ng ulo ng toro at ulo ng kabayo. Narito ang mga urn para sa inyo. Walang anuman. Kuro, ibinabalik ko ang mahiwagang kahon. Nakikiusap ako. Pakiusap. Iligtas niyo ang pamilya ko. Tama. At ang selyo ng Panginoon ng lungsod. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Pakiusap. Iligtas niyo kami. Ibalik nyo sa may-ari. Kung gusto mong iligtas ang Yuncheng, dapat mong itayo ang array ng pagdurusa. Magtayo ng pormasyon sa tarangkahan. Hanli at ako, pakiusap iligtas mo kami. Kasal natin ay kalahati pa lang. Kapag gumaling ang sakit ko, pwede ba nating ituloy ang kasal? Gusto mo akong pakasalan? Ayoko nga. Umalis ka? Ruyan, sabi mo papakasalan mo ako. Talunan ka. Gusto mo pa akong pakasalan? Hindi ka karapat-dapat. Hanli, nalito lang ako saglit. Magkasama na tayo sa hinaharap, okay? Si Yuer ang gusto kong pakasalan? Bakit siya isang ampon? Ay aso lang ng pamilya Liu. Bakit siya makikipagkumpetensya sa akin? Hindi ako pumapatol sa babae. Hanli. Doktor, pakiusap sumakay ka. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Handi, wala kang utang na loob, wag mong sisihin ang aking paghihigati o hang. Iisa na lang ang paraan. Anong paraan? Ang Panginoon ng Asura Palace ay utang na loob sa angkan namin. Ngayon, patay na lahat ng Huang. Anyayahan ko ang Panginoon para maghiganti. Pigilan mo siya sa pagsubok. Pinatay nila lahat ng Huang. Gaganti rin ako. Lahat sa Yuncheng ay mamamatay. Narinig niyo ba? Gumawa ng ritual ang alkalde para sa pagsubok ng isang tao, lunasan ang salot. Kalokohan? Mr. Isbo malutas ito ng ritual. Pero sabi nila, pati si Dr. James ng Silver Kingdom ay namatay sa salot. Jihan, handa na lahat. Simulan na ang pagsubok. Iaalay ko ang Extreme Demon Box na ito para maging immortal. Upang wakasan ang salot. Salamat Jihan sa pagligtas. Salamat sa iyo, Gahan. Walang anuman. Teka muna. Sinungaling siya. Huwag kayong mauto. Isang salamangkero lang siya. Panloloko lang ang pagsubok para kumita ng pera. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Oo, isa lang siyang bogus na manggagamot. Nakakasinungalingan lang ang pagsubok na sinasabi niya. Paging usapan lang ito. Hindi ito totoo. Sa tingin ko, mukhang may katuturan ang sinabi niya. Walang immortalidad sa mundong ito. Lunasan ang salot. Kalokohan. Huang Jiming, anong kabalastugan na naman to? Pinatay mo na ang buong angkan Huang. Ngayon kami naman. Pinatay ni Huang Jiming sarili niyang pamilya. Sino ang sinungaling? Siya ang sinungaling. Nakipag-ugnayan na ako. Ang Panginoon ng Asura Palace, ang Panginoon ng Palasyo ay magdadala ng Transcendental Mandirigma para wasakin ang sinungaling na to. Ang Panginoon ng Asura Hall, sabi nila ang Panginoon ng Palasyo, ay ayaw sa mga nagpapanggap na Diyos. Nilabag kaya ni Hanli ang mga alituntunin ng Sinluo. Kung totoo ang kay Huang Jiming, wawakaasan na si Hanli. Ang tapang ni Huang Jiming, baka naman konektado siya sa Panginoon ng Palasyo. Panginoon ng Shulo Hall. Luluhod yan sa harap ko. Sige na, hulihin ang lokong to. Watingawan na ang Panginoon ng Asura Hall. Sige na, patumbahin niyo Deng Sira Ulo Netsu. Dumating na ang Panginoon ng Asura Hall. Narinig niyo ba, Anli, ang punong tagapamahala ng Shwiluo Palace ay dumating na. Batang to, malapit na ang huling hininga mo. Ino, may isang tao rito na nagkukunwaring Diyos para manloko ng pera. Ano? Ikaw pala? Anli, gaganti ang punong tagapamahala sa iyo. Alang ang kaluluwa mo. Bulok ang pagkatao. Bilang alagad ko, dinaya mo ang mundo. Ninakaw mo pa ang mahika at salamangka ko. Pinanganib mo ang buong Yuncheng at nanloko para sa salapi. Ikaw nga, isang taksil at walang utang na loob na lobo. Tingnan natin sinong maglakas loob na sumuporta sa iyo. Anong kapal ng mukha mo? Totoo nga, itong si Hanli ay tunay na salbahe. Noon pa man, kipagsabwatan siya sa Angkan Liu para magkalat ng salot, pakalat ng chismis, plasonin ang buong Angkan Huang. Mahal na po, dapat niyo siyang parusahan. Mahal na po, huwag niyo pong paniwalaan ang mga gawa-gawang kwento ni Huang Jiming. Siya mismo ang nagnakaw sa mahikang kahon ni Han. Minsan pat minsan pinayuhan si Kuya Han. Kasalanan niya ang lahat. Pinatay niya sariling pamilya. Kasinungalingan. Si Hanli ang pumatay sa pamilya ko. Siya ang pumatay sa Angkan Huang. Mahal na po. Sakalin na nayo ang batang to. Patayin niyo. Ha ha ha. Sige, patayin na.
Panginoon, aling tao ang tinamaan mo? Ikaw ang tinatarget ko. Aling tao ang sinaktan mo? Sa'yo talaga aim dito. Panginoon ng templo, bakit ako ang pinapalo? Pakalat ka ng salot, nagpapanggap na Diyos, siya ang nandaya ng pera. Alam mo bang sinasabi mo Han, hindi totoo ang sinabi mo. Panginoon ng templo, itong si Hanli, sa mahabang panahon, ginamit niya ang sirang kahon para manloko ng pera. Sabi niya, nakakagamot siya, nakakabalik ng sakit. Sa palagay ko, ni Isay hindi niya napagaling, dahilan lang iyan. Pang Jiming, wala sa katotohanan yan. Ang sinabi ko ay pawang katotohanan. Maniniwala sa akin ang Panginoon ng templo, hindi mo i-verify, di ba? Tama ba? Ang Panginoon ng templo ba'y pumapatay ng walang dahilan? Panginoon ng templo, kung hindi sa angkan naming Huwang, patay ka na sana sa digmaan, ngayon, patay na ang pamilya ko, hihiganti mo kami. Pinalalabas mo pang utang na loob. Si Jihan ang kumuha sa akin, naggamot at nagpagaling, iniligtas ang buhay ko. Ang kakayahan ni Jihan na magpagaling ang Diyos sa lupa, manghamak ka pa sa harap ko. Ano? Ano? Ibigay ko sana kay Jihan ang posisyon ng Panginoon ng templo, ang posisyon ng Panginoon ng templo. Pero ayaw ni Jihan, kaya hindi tinanggap. Aking tagapagligtas, nagpapatira pa ako sa iyo. Nung una, gusto kong ibigay kay Han ang posisyon ng Panginoon ng Bulwagan, ang pwesto bilang Panginoon ng Bulwagan. Pero ayaw ni Jihan dito, kaya hindi niya tinanggap yun. Aking patron, isinusukod ko sa iyo. As magkasabwat pala kayong dalawa, sino ang gaganti sa pamilya Huwang? Traidor at makasalanan ka kung hindi mo sinali si Jihan, napuksan na sana ang pamilya ninyo. Karapat dapat ka dito. Kangino, tinakpan mo ang panloloko ni Hanli, paano ka nagkaganyan at ipagsabwatan ka sa pera? Oh, ang karapat-dapat na Panginoon. Napakawalang hiya at palalo mo. Ang Panginoon ng Asura, tagapangalaga ng batas ng Siyam na kaharian at mayaman sa ari-arian. Sabi mo nanloko ng pera ang Panginoon. Wala ka ng ibang mapuntahan. Magkasabwat kayo, nagtulungan kayong magdaya. Sige, pawasakin ko ang lugar na ito ngayon para hindi na kayo makapanloko. Hindi ako kumukuha ng pera. Nagsisinungaling ka. Hindi ka kumukuha dahil hindi mo kayang gamutin ang lahat ng sakit. Gusto mong lokohin ang lahat sa ibang paraan? Huwag kayong padala sa panloloko. Paglaban sa salot, kayang-kaya ko. Ako ang nagpakilos ng unos at babagsak na ang kulog. Isasakripisyo ko ang ekstremong demon box para malampasan ang pagsubok upang wakasan ng salot. Hanli, pakinggan mo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Maaliwalas ang langit. Nasa ng kulog. Ang gagaya lang yan. Nakatingin ka lang. Sa weather forecast ng maaga, hindi yan dapat ipagyabang. Malilin lang niya yan. Hihingi yan ng pera sa inyo. Huwag kayong padala sa kanya. Ilikha lang yan ang isip. Tingnan mo ang kalangitan. Ano yung kilin sa langit? Kilin, tingnan niyo. Oh. Chilin yan. Kilin yan. Simbolo ng mabuting kapalaran. Paano siya naging ganito kalakas? Paano nagpakita ng kilin sa mundo? Ano ang pinagmulan nitong batang si Hanli? Wang Jiming gumagawa ng gulo ang angkan ninyo, muntik nang masira ang pagsubok kay Jihan. Pagkatapos ng salot, pagtutuusan kita. Wala sa inyo ang mabubuhay. Pagkatapos ng salot, babawi ako sa'yo. Ayaw niyong mabuhay? Wang Jiming, baliw ka. Ayaw mong mabuhay. Ngunit gusto pa naming mabuhay. Hinestonan ang aming bagasa. Winasak mo lahat ng aming bagasa. Mamamatay kayong lahat ngayon. Mga gwadya, hulihin niyo si Wang Jiming, itaboy niyo na siya, pugutan niyo ng ulo. Ano kung pugutan? Patay na ang pamilya ko. Hindi ako takot. Ngayon, tinira ko ang Extreme Demon Box. Kung mamatay ako, kasama ko ang buong Yuncheng. Huang Jiming, kung gusto mong mamatay, ikaw ang mamatay. Hindi pa kami nabubuhay ng sapat. Hanli, bakit ka tumatawa? Karapat dapat ba kaming mamatay? Manlilin lang yan. Para sa tulad niyang masamang tao, handa na ako. Hanli, nasa bingit ka na ng kamatayan.
Nagsasabi ka pa ng matatapang. Sinira ko na ang magic box. Anong magagawa mo? Hahaha. Akala mo ba kailangan kong isakripisyo ang magic box para sa pagtawid? Ako ang sumira sa Extreme Demon Box. Ano pang magagawa mo? Ha ha ha. Akala mo ba kailangan kong isakripisyo ang magic box para umabot sa rurok? Anli, hanggat walang kabaong, hindi ka iiyak. Sa tingin ko, nagagalit ka lang dahil sinira ko ang magic box mo. Malamang nag-aapoy na ang dugo mo sa galit. Ha ha ha. Nasisira mo ang Extreme Demon Box. Inaasahan ko na, yan, sa loob ng Extreme Demon Box na ito, nandoon ang huling regalo ko para sa'yo. Anli, akala mo ba ikaw ang utak sa likod ng lahat? Ako ang sumira sa Extreme Demon Box. Sino pa ang makakapagligtas ng mundo? Gusto mo lang aliwin ang lahat. Nawasak na ang Extreme Demon Box. Kapag walang sinakripisyo, mamamatay tayong lahat. Kasalanan lahat ito ni Huang Jiming. Ngayon, hindi na makakaligtas si Jihan. Mawawasak ang buong Yuncheng. Malamang mawawasak rin ang buong East Country sa salot. Okay lang kung mamatay ako. Kawawa ang anak ko. Kakapanganak pa lang niya. Pagkatapos wasakin ang Yuncheng, hindi magtatagal, mawawasak din ang East Kingdom. Lolo, hindi pa ako. Sino ang makakapagligtas sa akin? Ibibigay ko lahat ng ari-arian ko. Matagumpay kong nalampasan ang pagsubok. Ano? Naging immortal na ako. Tagumpay ang pagsubok. Ano? Ako'y naging immortal. Anli, ano yung sinabi mo? Nakakatawa ka talaga. Ikaw ay talagang nagpapanggap bilang immortal. Hahaha, nababaliw na si Hanli. Dahil nasira ang kahon ng 7 demonyo, nawawara na siya ng isip at nagkukunwaring engkanto. Sinong niloloko? Ang pagtawid sa pagsubok ay hindi kailangan ng kahon. Kaya kong pumasok sa kaharian ng mga immortal Kuya Han, bakit mo ito ginawa? bago umakyat upang makita ang katapatan at pagtataksil at parusahan ng masasama. Kapag ako'y umakyat na, magiging Diyos na ako, mapapatay ko ang salot sa isang kamay. Johnny, tao lamang paano siya makakatawid sa pagsubok. Huwag basta-bastang magsalita. Masasakmal ka ng kidlat. Kuya Han, mag-ingat ka. Inamaan ka ng kidlat. Anli, mamamatay ka na. Nakita mo ba yon? Di na makapagtimpi ang Diyos at papatayin ka na. Ngayong araw na ito, wawakasan si Hanli. Ayos lang. Diyos ko, naging santo nga si Jihan sa pagsubok. Diyos ko, nakaligtas nga si Jihan sa pagsubok. Ano ito nangyari? Tao pa ba ito? Anong klaseng tao ito? Dito, mukhang na-offend natin ang isang napakahalagang tao. Huang Jiming, ikaw ang dapat mamatay ngayon. Hoy, Master, nagkamali ako. Kasalanan ko ang hindi kita pagkakilala. Tawarin mo ako, Master. Hoy. Kapag naging guru ka na, habang buhay kang magiging ama ko, ikaw ang master ni Xiaoming. Ako ang tito ni Xiaoming. Base sa relasyon natin, tayo ang pinakamalapit na kamag-anak. Mula na ngayon, Hanli, tatawagin kitang kuya. Kuya, iligtas mo ako. Sige, pwedeng palayain kita. Kuya Han, huwag kang magpakaawa. Masyado kang linyente kay Huang Jiming maraming beses, pero tuwing magkakapangyarihan na siya, nagiging kontrabida siya. Hindi karapat-dapat iligtas ang ganitong kontrabida. Tama, sinira na nga nitong kontrabida ang magic box. Kanina lang, gusto pa niyang ipamamatay ang buong Yuncheng kasama niya. Hindi mapagkakatiwalaan ang ganitong tao. Mr. Han, parusahan ng lubusan ng gagong ito. Opo, Mr. Han, marami na kaming pinahirapan na kontrabida. Hindi natin siya pwedeng palayain. Mr. Han, wired ng Jimong para rayasin yung mga huwang na kontrabida. Nakita niyo ba? Hindi lang ako. Patayin siya. Patayin siya. Mr. Han, huwag pakawala ng mga huwang. Nakita mo ba? Sila ang di magpapalaya sa'yo. Oo, patayin sila. Patayin sila. Kung hindi sila papatayin, hindi sapat para maibsan galit natin. Akala nyo ba mabubuti kayong tao? Ang kapal ng mukha niyong manakit? Ang ginagawa mo, hayop ka. Bitawan mo siya. Wala akong ginagawa. Gusto ko lang mabuhay. Huang Jiming, naiintindihan ko sitwasyon mo. Gusto mong mabuhay, di ba? Madali lang. Bitawan mo muna siya. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Si Hanli ay hindi tao. Ayoko nang makipaglaro sa inyo. Sige, ihanda nyo ang helicopter at paalisin nyo ako. Jimmy, hindi ka talaga nagsisisi. Patay na rin naman ako. Isasama ko si Liu Yue. O kaya, ihanda nyo ang helicopter para makaalis ako. Hinahamon mo yata ang kamatayan. Tumigil ka na sa kalokohan. Pag di nyo inihanda, sasaksakin ko siya. Sige, gawin niyo ang sinabi niya. Ihanda niyo ang helicopter.
Sige, sundin mo ang sinabi niya. Maghanda ng helicopter para sa kanya. Hanli, isang hakbang ka pa ring nahuhuli. Hindi ka ba laging mayabang sa sarili mo? Kung talagang magaling ka, ipagmalaki mo. Wang Jiming, lagi mo sarili mong pinapahama. Sarili mo ang pumatay sa pamilya mo. Ngayon, ikaw na naman ba ang papaslang sa sarili mo? Hanli, sasabihin ko sa'yo, ikaw ang mamamatay. Nakipag-ugnayan na ako sa militar ng Silver Kingdom. Pag alis ko dito, ibibigay ko ang lahat ng yaman ng Huang family sa Silver Kingdom. Kapalit ng pagsalakay ng Silver Kingdom sa Yuncheng. Wala ka ng pag-asa. Kumakalat na ang salot sa Yuncheng at pagod na ang lahat. Dumarating na ang Silver Kingdom. Matalo ang Yuncheng. Alam mo, kahit mga Diyos hindi makakalaban sa nuclear bomb. Wang Jiming, nakikipagsabuatan ka sa kaaway. Karapat-dapat kang mamatay. E ano ngayon, nahawa na rin naman ako sa salot. Hindi na ako tatagal. Para saan pa ang yaman ko? Mas mabuting isabay ang buong Ming City. Paglaho ko, ang astig ng eksenang iyon. Walang hiya kang buwaya. Tigil ang kalokohan. Nasaan na helicopter ko? Narating na, nasa patag na lupa, 500 metro ang layo. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo siyang pakawalan. Paano kung makaalis siya? Paano ang Yuncheng? Tingnan natin, mas mahalaga ba ang buong Yuncheng kaysa kay Liu Yue sa puso ni Mr. Han? Sa kanyang puso, hahaha, dumating na helicopter ko. Paalam sa inyong lahat. Totoo? Hindi ka na nga makaalis sa Yuncheng. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong lokohin. Kung hawakan mo ako, papatayin ko na ang babae mo. Kaya kitang pahirapan kahit di kita hawakan. Kaya kitang paralisahin nang hindi ka hinahawakan. Bakit paralisado ang binti ko? Masakit din ang kamay ko. Hanli, Hangahas kang mandaya. Papatayin ko ang babaeng yan. Uy, hulihin niyo sila. Sabi ko na, hindi ko kailangang gumamit ng kamay sa'yo. Ako mismo ang wawasak sa'yo. Hanli, wag, guro, bitawan mo ako. Kayong dalawang walang utang na loob kung palalayain kong buhay kayo, pagkakanulo ko sa sarili ko at sa mga taga-Yuncheng. Hanli, ano ang ginawa mo sa akin? Naaalala mo ba ang magic box na sinira mo? Ibig mong sabihin, may problema pala ang magic box? Nang basagin mo ang magic box, binigyan din kita ng mga handog ng dating guro. Ibig mong sabihin, ngayon ikaw na ang basura. Ako mismo ang pumatay sa sarili ko. Matatanggap mo ang nararapat sa'yo. Alam kong susundan mo ako sa Qingbei, pero hindi kita pinigilan. Gusto ko lang tuparin mo ang panata mo sa harap ng tao. Tuparin ang iyong sumpa. Anong sumpa? Naalala mo pa ba ang sinabi mo noon kapag tinalikan mo ako? Kakaladkad ng kidlat? Kung magtaksil man ako sa amo balang araw, tatamaan ako ng 5 kidlat. Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin. Pilay ka na ngayon. Tingnan natin hanggang saan ka tatakbo. Hindi, wag. Ang kasamaan ay may katumbas na parusa. Ibigyan kita ng 5 dagok ng kidlat. Ipaparusa ko sa'yo at kasabwat ka, danasin mo ang kapalit. Ayos, ang 2 salot na gumulo sa Yuncheng, wakas na kay Ginoong Han. Panginoon, tulungan ninyo kaming magpaalis ng salot. Pakiusap Ginoong Han, alisin ang salot. Madali lang. Gumaling na at nawala ang salot. Buhay pa tayo. Nakabawi rin. Nawala na ang salot, nakaligtas tayo. Hanli, ang galing mo talaga. Alam kong marami akong pagkakamali. Pero magbabago na ako sa hinaharap. Tayo na lang sa susunod, ano? Hindi ka karapat-dapat na hawakan ako. Hanli, alam kong nagkamali ako. Pero pakiusap, huwag mo akong iwan. Siya ay walang kwenta. Probinsya ng hamak at mababa ang estado. Ako ang anak ng pamilyang Liu. May mataas na ranggo. Tanging ako ang karapat-dapat sa iyong banal na estado. Sinabi ko na, huwag mong bastusin si Yue. Anong pagsama sa akin, hindi mo karapat-dapat. Ano ito? Hindi ba nawala ang salot sa buong lungsod? Bakit nandito pa ang salot ko? Ali, iligtas mo ako. Hindi pa ba nawala ang salot sa buong lungsod? Bakit nandito pa rin ang sakit ko? Li, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, gamutin mo ako. Yuro yan, tapos na ang relasyon natin. 2 taon mong inabuso, ang pangalan ni Yue, pinatagal ka ng awa ko. Di kita maliligtas. Huwag mo akong pabayaan kahit peke ang bato. Totoong 3 taon. Tigil ka na, halimaw kang walang utang na loob, nagmamahal ka pa. May kasunduan tayo. Ikaw mismong pumunit.
siyang asawa ko ngayon. Sige, sige. Maligayang bati kay Jihan at nagpakasal, ang Angkan Lee ay naghandog ng gold card na 1 bilyon. Ang Angkanjang nagbigay ng 1,000 villa bilang pasasalamat para kay Jihan. Sige. Eksklusibong sasakyan ko bilang alkalde. Ipagkakaloob ko rin, tanggapin mo. Jihan. Ang Asura Palace ay may 1 milyong kawal. Magiging pangalawang may-ari ka na. Di ka na makakatakas. Sige, sige. Ngayon di ka na makatakas. Ay, ang galing naman. Ito, lahat ito ay akin na. Maligayang bati. Kuya Han, totoo ba ang lahat ng ito? Hindi ba ito panaginip? Oo, lahat totoo. Sa wakas, nakasal na ako sa'yo, Kuya Han. Hindi mo alam, matagal na kitang gusto. Sa wakas nitong mga araw, nakasal na talaga ako sa'yo. Ay, sige na nga. Tara na, sama-sama tayong dumalo sa kasal ni Jihan at Bibi Liu. Puntahan natin ang piging. Sige, pumunta na tayo sa kasalan. Tara na. Tara na. Sige na.